Hello everyone, happy tracking channel sa inyo lahat guys. Welcome sa ating channel. Ayun, welcome guys. So grabe guys, no, tignan nyo naman tong 6WF1, no, na halos lahat ng klase talaga ng truck nandito, no. Kaya hanggang sa mga heavy equipment, no, kaya talaga mapapansin mo talaga kung gaano kahalaga yung mga unit na galing sa Japan. O kagaya nito guys, no, ito yung mga tinatawag na hidden gem, no. Hidden gem. Ayun, kita nyo, 6WF1 guys, no, bubble top. Inline po yan, no. No, inline po ang makikita mo. Makikita mo pa lang talaga dito sa ilalim, no? Sa ilalim at sa kaha, ang linis pa rin talaga, no, kahit surplus na, no. Karamihan kasi sa mga truck na galing Japan, guys, no, dumadaan 'yan sa regular maintenance. Kaya kilala talaga sila sa tibay at quality. Kagaya ng nakikita nyo ngayon sa screen, no. Ito, puso yung nasa likod ko, di ba? Madalas 'yan hanapin ng mga negosyante at mga kontraktor dahil nga ready pang panggamit sa trabaho. So, sobrang dami sa magagandang mga truck dito sa Subic, so sobrang daming pagpipilian. Syempre guys, depende yan sa budget at hanap mong setup. Pero mapapansin mo pa rin guys, no, iba talaga ang dating ng mga Japan surplus na truck, no, na nandirito ngayon, no. Kaya no, grabe, ibang klase talaga tong unit. Wala ko ibang masabi kundi grabe, no. Nakita mo talaga sa unit yung alagang-alaga talaga, no. Alagang-alaga pa talaga. Tignan mo yung condition guys, no. Parang hindi mo akalain na talagang ginamit sa Japan, no. Mapapansin mo rin guys, no, iba talaga yung quality ng Japanese truck na hindi lang forma. Ramdam mo rin yung tibay at pagkakagawa, no. Kaya maraming negosyante pa rin talaga na mas pinipili pa rin na yung mga surplus dahil nga subok na rin naman din talaga sa trabaho. Pero kung may budget ka naman din talaga, especially, no, kung kaya kakailanganin mo gantong mga mixer, maraming mga contractor pa rin din talaga guys na bumibili, no, ng mga Japanese truck, no. Kaya kung akong tatanungin guys, no, sulit na sulit ba? Oo naman, sulit na sulit, no. Lalo na kung naghahanap ka ng mga pangnegosyo o panghakot na matibay. Pero hindi naman sobrang mahal gaya ng brand new. Kaya tignan nyo yung details niya, no. Kung kaha, chassis, pati interior, maayos pa. Kaya talaga mapasabi ka na Japan quality pa rin, no, kahit dun sa mga kaano. Kaya sa totoo lang guys, no, isa to sa mga unit na mapaisip ka talaga kumuha agad bago maunahan ka pa ng ibang buyer. Kaya yun guys, no. Pero guys, no, para sa mga gustong bumili ng Japan surplus na truck, syempre importante na marunong ka pa rin tumingin ng kondisyon bago ka kumuha para iwas sakit sa ulo at gastos pagkatapos. Kaya una sa lahat, i-check nyo lagi yung chassis at ilalim ng truck, no. Kasi diyan ka kasi makikita kung may kalawang, crack o dating repair, no. Yun ang iwasan nyo guys, yung mga dating repair. Marami gumagawa niyan guys, no. Pero hindi na tayo mention. Kasi kapag malinis guys ang ilalim, malaki yung plus agad niyan, no. Kaya sunod, no. Kaya sa susunod, silipin nyo yung makina din, no. Pakinggan nyo din kung pantay ang andar at walang kakaibang tunog, no. O ito guys, no, ganda din itong hino na to. Solid din guys, no. Ayan, mga available pa po yan, no. Kaya doon, pasensya na kayo guys sa mga presyo. PM nyo na lang sa akin kung magkano yung mga presyo. Mas maganda pa rin din talaga, no, kung hindi mausok yung yung truck na mabibili nyo. Sorry guys, no. Dahil senyales yan na maayos pa yung condition kapag yung engine nya. Kaya importante guys, no, i-check nyo din yung transmission at saka yung shifting, no. Dapat smooth pumasok yung cambio. Syempre, walang delay, no. Kapag matigas o may sabit yun, posible yun, may issue na yun, no? Yung sa may cambio niya guys, no. Kaya tignan nyo rin yung mga interior at dashboard. Yan guys, no, tignan nyo rin yung mga interior sa dashboard. Minsan kasi doon mo makikita kung paano inalagaan yun ng dating gumamit sa Japan. Kapag malinis at buo pa yung loob, yan, magandang senyalis yan, no. Saka wag din kayong guys, no, wag din kayo basta-basta padadala sa pormahan lang. Kahit maganda yung pintura, mas importante pa rin yung kondisyon ng makina. Sa chassis, pati dun sa papel din. At syempre, malaking bagay kung trusted ang dealer at malinaw yung mga dokumento ng mga unit, no. Mas safe bumili kapag kumpleto at legal yung mga papeles na mabibili nyo. Kaya sa uli guys, no, mas okay na maglaan ng oras sa pag-inspection kaysa sa pagsisisi, no. Pagkatapos, no, bumili. Dahil ang magandang surplus sa truck pwedeng tumagal at kumita para sa negosyo mo ng marami pang taon. Tandaan nyo yan guys, no. Kaya sana nakapulot kayo ng tips lang, no. Kaya guys, rate nyo naman itong truck na to from 1 to 10 yung mga nakita nyong truck, no. At comment nyo rin kung magdagdag ba tayo ng
ng engine start or actual sounds check sa next vlog natin. Kaya guys, maraming salamat sa panonood nyo sa ating channel. Happy Trucking Channel everyone. Thank you. Thank you sa lahat sa inyo, sa support nyo. Thank you. Bye-bye. And God bless. Happy trucking guys.